tiyang, ay magpapagawa tayo ng additional na kwarto dito sa taas. Dahil nga ang init ng panahon ngayon, parang kailangan na talaga magawa ng kesame dito sa taas. Ang aming architect nga, ito si Architect Junior at ang aming engineer nga ay walang iba kundi si Kuya Edgar. Matapos nga nating ipagawa itong rest house ay sinunod naman natin itong kwarto. Siyempre meron din tayo ditong foreman, si Sir Marvin, ang ating foreman at ako naman ang assistant. So first nga nilang ginawa, nilagay ng foil yung ating kesame. Foil talaga, ginawang isda. So ang purpose nga daw ng foil na yun ay para hindi directly yung init na pupunta dito sa ating gagawing kesame. Pagkatapos nga nating malagyan ng kesame, binaklas naman itong old kwarto dito, tinanggal itong mga kahoy para makapaglagay naman tayo ng mga brace para sa hardiplex na dingding natin. So dati nga mga tiyang, kapag magpapagawa ka ng bahay, kailangan mo talaga yung kahoy kapag wala kang budget sa semento. Pero ngayon mga tiyang, ay meron na din mga ganito na metal paring na pwede mga Wow! pamalit sa mga kahoy or coco lumber, di ba? Mas madali pang i-install. After 4 days nga, ay nakakabat na rin ang ating hardiplex at magmamasilya naman tayo. Hindi ko akalain na magkakaroon nga rin ako ng skill sa pagkakataong ito. Kaya naman, gagamitin natin itong ating skill na ito. Habang ang tinatapos ni Engineer Edgar ang aming cabinet, ako naman ay nag-uumpisa ng magmasilya. At dahil nga may pasok na si Architect JR, ay kami muna ang gagawa. Helper muna ako ni Engineer Edgardo dito sa panggagawa ng kwarto. Siyempre, habang gumagawa siya ng cabinet, ay minamasilya ko naman itong kapaligiran, pati ang kesame. Tinulungan na nga din ako dyan ni Foreman Marvin. 3 na nga dyan kami at tinulungan na rin kami dyan ni Madam. Kaya naman, malapit na naming matapos ngayong araw itong pagmamasilya namin. Pini-first coat na nga rin ni Foreman Marvin itong ating kabilang dingding. Kami naman ay nagmamasilya pa rin sa ibang part ng dingding. Matapos nga first coat itong kwartong ito, ay tiniklop naman namin lahat ng damit para mailagay naman namin sa natapos na cabinet. Para nga hindi mag-amoy pintura, ayan nga't pinili na namin ang aming mga damit, yung pang-alis at hindi pang-alis, ipagsiseparate namin. Abay, napakaraming ang damit kaya namang itatapon, kaya pinagtsatsagaan namin itabi at tiklopin. Ito nga't naghanger na kami, nilagay na namin yung mga damit na tiklop namin dito sa loob. Separate para naman pagka kukuha tayo ng damit ay hindi hinugot sa puwet. Maganda nga din itong may cabinet para hindi naman masyadong pangit tingnan kapag nasa labas yung mga damit, di ba? Naka-separate yung ating mga pang-alis at hindi pang-alis, nakahanger sana. So ito na nga yung ating setup matapos natin tiklopin yung napakaraming damit. At nung nakaayos na nga lahat ng damit ay nag-umpisa na kami magmasilya ulit ng mga busol-busol pa na natira. Mga natira naming minasilya, parang meron pa mga busol kaya tinapos muna namin bago magpintura ng last coat. Parang sa buhay nga lang natin to mga tiyang, hindi tayo perfecto, hindi natin maiiwasan na mayroong pagsubok sa buhay natin, hindi natin maiiwasang madapa at may pangit na nangyayari sa buhay natin. Pero ang mahalaga ay natututo tayo at unti-unti nating inaayos hanggang sa makuha natin yung tamang hulma. O, diba? Nakahugot pa nga tayo. At ito na nga yung finished product, color light gray nga itong ating color dito sa room. So, syempre, hindi pa dito nagtatapos. Nag-uumpisa pa lang itong ating ginagawang project. Sabi nga ay utay-utay lang hanggang sa makarating. Shoutout nga sa napakaganda at supportive kong pinsan. Yun oh. So next step Wow! na nga natin ay bumili tayo ng aircon para naman mayroon tayong pampalamig ng ulo dito sa bahay. At meron pa nga yung free na electric fan, mini electric fan. Matapos nga namin bumili, syempre excited na kami umuwi. At dahil nga hindi pre-installation itong ating nakuhang aircon, ay tayo ay maghahanap pa na mag-i-installation. Kaya naman, halos 1 month din natin hindi na ikabit. Kaya ngayon, ikakabit ng ating kakilala. Buti na lang meron tayong kakilala na marunong magkabit at mabait pa. Para naman masimulan ng lumamig ang ulo, ito nga ay simula pa lang nagpapaganda ng ating kwarto. Lalagyan Wow! pa nga natin ito ng binil at saka mga decoration. Medyo matagal-tagal din magkabit pala nito dahil pag binubutas pa pala yung dingding nito. After 1 year nga, charot, after 1 month nga, dumating na yung mga parcel natin na gagamitin dito sa kwarto. At dahil nga hindi natin priority ang pagpapaganda ng kwarto dahil gagastos ito, instead sa mga investment nga sana ay ito na nga at magdi-DIY na lang tayo para naman magmukha talagang kwarto. Ganito na nga yung uso ngayon para hindi ka gumastos ng malaki, sariling sikap, ika nga. Total naman, bida-bida nga tayo kapag nagpapagawa ng bahay, gusto natin tayo ang masusunod kisa dun sa mga gumagawa, ay di tayo na lang ang gumawa, at least masunod pa yung ating gusto, di ba? Bukod sa nakatipid ka na, ay hindi nga dire-diretso yung paggawa kung kailan ka lang may budget para sa pag-a-add ng mga decoration,
dito sa kwarto. Ganito nga ang teknik ng mga lakas sa hirap. Kumbaga, maging masinop ka at maging practical. Instead, ipagawa mo at ipagpaganda, ilagay mo na doon sa invest na kumikita, di ba? Para habang tumatagal, pumapangit na yung pinagawa mo, at least meron ka pang pang-recover ulit na kinita mo doon sa ininvest mo. Okay naman magpaganda ng bahay, lalo nga, di ba, para masarap uwian yung bahay at yung kwarto mo. At lalo pa nga kung sobra-sobra yung pera mo, di ba? Ang bahay nga ay parang sasakyan lang yan, lifestyle. Minsan palabas ang pera, pero kung gagawin mo ang sasakyan, napaparintahan, income yon. Kung gagawin mo namang boarding house yung bahay mo, income ulit yon. Kung titirahan mo lang rin naman at uuwian araw-araw, ay maging kontento ka na muna. Instead, sa mga may kita natin, ilagay yung pera katulad ng lupa, ng nyugan, at ng iba pa. Na possible na madoble yung pera. Tutuhan ko nga sa buhay na maging open talaga sa lahat ng opportunity. Kahit ano pa yan, kahit pagtitinda pa yan. Huwag tayong mahiya dahil yung mga kakilala naman natin, hindi tayo tutulungan yan kapag nasa baba na. Kaya sikapin natin na tulungan natin yung sarili na tayo ang tumulong sa ating sarili. Kung puro negatibo ang sasabihin sa atin ng iba, huwag tayong makinig sa sasabihin ng iba dahil ang totoo, hindi rin nila alam ang gagawin sa buhay nila. Kaya nga nakikita nila yung mga ginagawa mo, di ba? As long as wala kang tinatapakang tao, tuloy lang sa buhay, laban lang, huwag kang mahiya. Tandaan, walang umasinso na mahiyain. Huwag kayong maniwala dun sa sinasabi na kapag mayaman na hindi na nagtatrabaho. Ang dami kong kakilalang mayaman na talaga ay nagtatrabaho pa rin. Ay kung silang mga mayayaman nga ay hindi natigil, ay tayo pa namang hindi pa mayaman, di ka? Maling mindset lang talaga na kapag nakitaan ka ng kaunting success ay iniisip na nila na dapat hindi ka na nagtatrabaho kapag meron ka. Pag ganun ang mindset mo, pag nagkaroon ka ng kaunting pera, ang isip mo niyan lagi, titigil ka na. Pero dapat, di ba, hindi ganun. Dapat tuloy-tuloy lang tayo sa buhay. Magpadagdag tayo ng magpadagdag ng pagkakakitain dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa laki ng mga gastusin ay parang hindi na magkakasya ang isang income ngayon. Ay kung sa budget pa nga lang ay ubos na ang pera mo, paano mo pa matutupad yung mga gusto natin sa buhay, di ba? Maiba ko, hindi nga pala ito financial vlog, kaya nga pala ito DIY vlog nga pala ito mga tiyang. Kaya naman, sorry naman, balik na tayo sa ating ginagawa. So almost done na nga tayo mga tiyang. Ito na nga at dinidikit ko na itong mga carpet tiles natin na may adhesive para nga ay gumanda naman itong ating sahig at magmukha talagang kwarto. Kwarto ba talaga o office? Charot. So finally, ito na nga yung itsura niyan, itong ating project room. Pero hindi pa ito tapos dahil dadagdagan pa natin yan ng ibang decoration. So hanggang dito na lang mga tiyang. Salamat sa panonood. Yun lang. Bye!